Question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information. Ano, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Allen, kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the state of the mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement, and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President, ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napahapyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol kay, yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's the literal meaning, but did you believe her? Well, she's the Vice President, sir. So she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayo mag-people power. Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Sa ginagawa nila na active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, when do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.